Muna nga, sako lang yung na tuhog, sa lagi day ang kontra ng silingan, makatabang. Sa kingon diha nga, o natay mga kakulian, mga diferensya, mahangyo ta kwarta, makatag silingan pero murag wala ginaron, makatag mga 1% o yun, yes. Lagi na, di ko maingon nga, makahangyo kwarta ta, tagaan ta dayon, pero nagtanga, ginagporsinto. Sige lang, basta kay makahangyo ta. Dira ko to. Salamat kay Brother Lano niya nindot kayo ang pambit ni tatay no. Ilabi ng God sa silingan. Matod pa ni Mother Teresa, love your neighbor. Higugma ang imong silingan. Now, pangutan na kinsa man atong silingan. Kana na bang duol sa tong balay? Di ta malimot nga usa ra biya atong kalibutan. Susilingan tang tanan. Bisan paglayo, bisan pagpagadian, silingan tang tanan. Unya ka nang magpaulos kag kwarta niya imong patantuhan, wa ka nakatabang ana. Kay ang pagtabang duna may tubo. Unya ang pagtabang gikuha naman nimo ang imuang porsyento. Unsa bay giingos Biblia ana? Dinhi sa Levitico kapitulo 25 bersikulo 35. Kung ang inyong isig ka Israelita mapupri o dili na siya makahimo pagbuhi siyang kaugalingon, buhi siya o patipuna kanimo ingon nga usa ka dumuduong ulangyaw. Ayaw siya pangayuig tanto utubo. Patipuna hinuon sa pagpuyo hangtod sa inyong pag-ila sa Dios. Ayaw patantuhi ang salapi nga inyong pahulaman kaniya ug ayaw pabayri ang kalanon nga gipakaon kaniya. Nga nasa Levitico kapitulo 25 bersikulo 37, di ako'y kasultian ang Biblia gayon. Ayaw patantuhi ang salapi nga inyong pahulaman kaniya. Hindi gyud patantuhan ng tanya. Di man panubayad o di patantuhan daw. May magsali ko po. Kinahanglan na po nga Kristohanon po ang kana po'y Kristo mangulos ng bayad po kaya doon na may hinaguan po. Kaya sala man po ang dili pagbayad ng utang. Sala mo sa nandi pagbayad ng utang. No nga. Tungingon di mo nga pwede kang magkaulos importante kay silingan no. Kato bitang dok katong ang Samarianhon katong dunay gitulis naman sa Biblia ang the good Samaritan. Kato bitang dunay gitulis onya miagi dito ang ilang kauban o tribo, mga Israelita miagi dito. Igor sa maglili sa gitulis. Nalakaw sila. Nya dunay usa ka Samarianhon. Nya kining Samarianhon giisip nilang kaaway sa mga Israelita, mo'y mitabang niya. Unya ang Samarianhon nga gidahig sa Ginoo tong Samarianhon nga mo'y mitabang kaniya. Good Samaritan. Ano man? Kay kita lagi silingan batantanan. Bisan paglain ng tinuhuan, silingan na ito na. Di ba tabi nga, di man nakatulik ka ulit ang mutabang na. Di po. Kung doon na tayo katabang, kung wa tayo mitabang, doon na tayo katabang, muna giingon nga, sala sa sa butang nga angay buhaton, wa ni mo buhata. Na kung mapaulos man tagwarta, kung pwede, di na ito patantuhan. Alang sa nas kong kaugalingon, no? Kinaaman sa Biblia. Kay para nako dili man kawa makatabang anak. Kay mutubo man to. Nya di na kabayad karong bulan na tubuan na sad nakatabang ka kana. Ang Biblia may ang Ginoo may mingon ayaw patantuhi. Kung pwede gani imo pa siyang tabangan. Kaya ang ano man kunang naingon ana man na maglalis mamo gumikan ang kandila. Mo na magpatinaw ko unsa man ang kandila sa kahulugan sa kamatayon. Dahil naapoy isa. Pag abot ito sa binteryo, wala na gid musugot ang inahan nga dumdumon. Hantod nga piti naghana ng sagbot. Ingo nga naman to day. Akong giingnan niyang makong magulang. Siya nga, yun anak man ang amua. Wala man yun ay adto-adto. Ingo hala. Ang atuar ba sa unang panahon sa mga katigulangan, ato naman ng dumdungon kada Lunes. Isa na mo, manay mo agyo. Dila ko musulti ko sa reliyon. Basta patinaw lang ko kung sa ang hulugan sa kandila sa lain nga reliyon.
So mo ang murag kalibog, no? Pero mag-birthday sila na may cake na may kandila ang cake. Gansin nung cake na ni may pang cake na may kandila. Mas importante pa yung cake kumpara sa namatay. Ha? Pakulti siya. So, nanibalin sila yung tinuhuan, no? So, di ba kana sila, di man po bawal nila ng mag-birthday niya, magtahip-tayo po nagkandila. Oh, wa man sa Biblia. Anong gihiwa mo sila na wa man sa Biblia? Di ba? Nga naman kaya ang kandila, tibaan nga kanang maong tao nga namatay, matuhuon sa Dios. Kay si Kristo, naiuman sa ako ang kahayag sa kalibutan. Timaan na nga siya, tinunan sa Dios. Siya nagtuo sa Dios. Sila pakulti siya sa una. Oh. O niya, atog yung sutaon diri sa English nga Biblia, ano doon ay kandila diri sa Mateo 5:15. Neither do men light a candle. Kinahanglan yung madagkot o kandila and put it under the vessel, but upon the candlestick, that it may shine to all that you are in the house. Nga sa ato pa, kinahanglan magdagkot kay kandila, timaan sa kahayag. Kaya ang kahayag, timaan sa Espiritu Santo. Kaya mi tugdon ang Espiritu Santo sa mga apostolis pinaagis kalayo. At pasabot, atong gitugyan nga to sa Dios ang tao nga namatay. Kanya, matod po diri sa Salmo 18:28, kay ikaw magdagkot og kandila o Jehova, ang akong Dios mo'y kahayag sa kong kangitngit. Sa ato pang matuon gyud kinahanglan mudagkot og kandila. Kay timaan nga ang Dios mo'y kahayag sa atong mga kangitngit. Oh, bawal man daw nila ang malagkot og kandila. Okay ra sana para di mo mahal ang kandila. Pero pero nawa man ko ang essence pagtuo. No? Oh, nawa man ang essence pagtuo. Nya magdagkot og kandila, no? Mo nga ang Katoliko, ang kamatayon sa Katoliko dili mo'y makabugto sa tong relasyon. Nga bisan namatay na ng tawhana, di nato kalimtan. Kay ang pagkamatay niya mao man ay iyang pag-adto sa hukmanan sa Dios. Kung patay ang tao, ang iyang kalagbuhi matubang sa ngadto sa Dios. Unya wa po'y pangadji. Nya wa po'y duwa-duwa ang lubong. Unya naaman na sa Sirach kapitulo 7:23 o 33. Mato padre, paghatag kanunay sa mga buhi, maayo kay kas mga buhi, magyatagon ka. Apan ayaw kalimti ang paghandom sa mga nangamatay. Naman na sa Sirach 7:33, pag manggihatagon ka sa mga buhi, okay na. Pero ayaw kalimot sa paghandom sa mga patay. Nga naman, kay handumon magyud ang patay. O bisan na itong Ginoo miadto sa lubnganan sa iyang igsuon nga patay. Suod nga higala nga patay nga si Lazaro. Maingon itong Ginoo. Sa Juan kapitulo 11:28 o 38 nga nagkanayon. Nagtindog na usab o natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug miadto siya sa lubnganan. Si Jesus miadto lubong. Usa kini kalangob o ang pultahan ni ini gialihag bato. Sa ato pa, dili dautan ang pag-adto sa sementeryo. Pag-adto sa lubnganan, kay kung dautan ang pag-adto sa sementeryo, pag-adto sa lubnganan, dautan ang gihimo ni Jesus. Miadto man si Jesus sa lubnganan. Maya maingon man si San Pablo, sundog ka mo ni Jesus. Ingon nga kung nagsundog sa kaniya. 1 Corinto 11:1. Sundog ko na to si Jesus. Unsa may gihimo ni Jesus? Miadto man siya minteryo. Miduaw mo sa minteryo. Mao nga, daghan kaayong may tumaw nga mga pagtulunan nga mawala ang essence sa kinabuhi sa tao. Mas maayo pang iro di ay. Kay handumon pang iro. Ang patay dili na day handumon. No. Di kana mo'y sukaran sa tinuod nga pagtuo. Nga naman, kay bisan ang mga nangamatay nga mga apostolis gihanduman
sa atong gihandom mas Biblia. Hebreo Kapitulo 12. Hebreo Kapitulo 12, mga igsoon na aman din. Daghan kay mga pangalan din. Ato basahon ha. Hebreo Kapitulo 12. Dirita sa 5. Itong basahon. Dirita sa 11. Try na ito diri sa 11, brad. Ang kahulugan sa pagtuo, mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman, nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon, gikahimutan sa Dios. Ang mga tao sa karaang panahon, gikahimutan sa Dios. Ang mga tao nangamatay na nga nagtinarong, gikahimutan sa Dios. Wa malimot ang Dios sa mga nangamatay, nun kahinuon kitang tao atos ng kalimtan. Di nato sila handumon. Ang Dios gahandom maganin nila. Bao nga, mas maayo ka magpabilin sa Katoliko. Nga naman, bisang patay na ka, giampo ka. Nga naman, kung sa may giingos misa, ato sa giampo ang mga kalag nga way naghandom kanila. Di ba? Kada misa magkadungog ta, may nga pare sa mga kalag nga way naghandom kanila. Oh. Subot pasabot nga, importante ka sa simbahan. From womb, gikan sa bakan sa inahan, bata, gibunyagan. Pagkamatay, gisantalanahan. Human sa pagkamatay, gipamisahan. Human sa pagpamisa, padayon nga gihandom. Ingon ana, ang gugma sa Katoliko. Biyaan, babali mo ng simbahan na. Nga di ka kalimtan, ni ining maong simbahan na. Dahil salamat o mayong hapon, at hatag balik ni Brad Alan.